Yo! Welcome back sa ating channel at sa ating segment na Round by Round. So, ngayong araw is napaka-special na upload or video reaction ang gagawin natin. Pero bago ako magsimula, gusto ko lang munang batiin kayong lahat ng late Merry Christmas and Happy New Year. Sana lahat kayo ay nakatawid ng maayos, walang nasabugan, walang naputukan. And ayun, pasensya na rin kung ngayon lang din tayo nakapag-upload kasi medyo naging busy tayo ng mga mid-December. So marami tayong ganap, marami tayong event. And isa sa event na pinuntahan natin ay yung reacta natin ngayong araw. So siguro sa tingin ko alam niyo naman na yun. And ayun, ito nga pa ng suot ko ngayon alam niyo na, Hype Beats. Galing kay Papa Benji. Shoutouts kay Papa Benji Reala. Maraming salamat sa napakalupit na discount ng Ahon 15 Day 2. And ayun, marami din tayo na score na merch noon like real jokes. So yun, nakapagpapick ulit tayo kay Idol Senior natin. And again, nabanggit ko na, yung react natin ngayong araw is yung pinakaabangan ng lahat buong taon ng 2024 is yung Isabuhay Finals. Laban between kay GL at Beatroom and Ahon 15 Day 2 to. So, ito yung main event ng Day 2 and ginanap nga pala tong Ahon 15 dito sa Las Piñas, sa baluarte natin guys. So, after ilang years, nakabalik na rin si Flip Top and yun, kahit paano nakapanood tayo ulit ng malapit-lapit and ayun nga, dalawang araw to guys, dalawang araw din ako nanood, day 1 and day 2 nanood ako. So, napaka-solid ng event, napaka-solid ng mga laban and yun, hindi ako mapagantay doon sa mga susunod pang uploads. Pero bago yun, ito muna yung unahin natin. And gusto ko din shoutout yung buong Flip Top, buong liga ng Flip Top dahil sa napaka-solid na taon ng 2024. Sobrang solid lahat ng event mula umpisa hanggang Ahon 15. Grabe. And shoutout sa mga MCs na nag-perform buong taon din na grabe yung dedikasyon na pinakita nila and napaka solid na mga performance. Talagang tinumbasan nila yung sakripisyo din ng mga nanonood. And ayun, papansin nyo, pakita ko sa inyo after din to yung itsura ng event. So, punta na tayo doon. Alright. So, ito yung part na to is yung introduction na. So, nangyari kasi dito, konting explanation lang. Nung day 2, wala nang boses si Boss Arik. So, actually, expected na rin naman namin yon kasi nga, sa ilang taon ng Flip Top, ting ahon talaga lagi nawawala si Boss Arik ng boses. Normally, day 2. And, ayun, so, even though naman nanawan siya ng boses, meron naman buwakap sa kanya si um, Idol John Leo natin, shoutouts kung nanonood ka man. And yun nga pala, gusto ko din i-shoutout yung mga tropa natin na kasama natin yung sa event na yan nung day 2. Lalo na yung mga tao sa Flip Top subreddit. Shoutout sa inyo. Sana kung mapanood nyo man to. And lalo na yung mga naging bago natin tropa, mga taga Bicol. Grabe, sobrang solid. Sobrang aga din yan dumating, alas 10 ata or alas 9. Kasi ako dumating ako ng day 2, alas 11. Pero may mga nauna na sa akin yun yung mga taga Bicol and mga taga subreddit. And sobrang solid ng mga yun. And yung mga yun, nakakasama na natin sa lahat ng event. Previously, hindi natin nakikita na giging familiar na sa isa't isa. So, ito paano naging tropa na natin. No? So, yun, shoutout sa inyo lahat. And ayun nga, hindi nakapag-coin toss after introduce. So, nag-coin toss muna sila. So, dito natin sisimulan. Mamaya na. Wala pa eh. Game! Game! Yan, si Idol John Leo natin. Siya yung pumalit na host. Yun, sorry, shoutouts pala. Ghetto Dogs, Lil Jan, RIP. Shernan, mga 3GS, Aubrey, Paldogs, Asintada, asawa at anak ni Slack. Mama at ate ni Rafian, asawa ni JD, mamaya na yung iba. So, ito yung kaya ko siya inumpisan shoutouts kasi part siya nung pinaka ni GL. So, kilala naman natin si GL na gumagawa ng mga kakaiba tuwing battle niya, lagi may bago. So, dito, yung mga angles na ginagamit kay Vitrum is ginawa niya shoutouts. So, first time din yung sa Flip na yung gumawa nun. So, yun yung medyo nagkaroon na kaagad ng reaction yung mga tao kasi nga nag-gets na yung mga reference or yung mga
tinutukoy ni GL doon. So, yun, tuloy natin. Sino ba na? Panalo sa coin toss, si GL! Pinili ang mauna si Vitrum! Isa buhay! 2024! Para sa inyo! Magingay! Para kay Vitrum! Okay, so ito guys, sobrang dilim pala na ito. So ayan, kung makikita nyo itong tuturo ko dito, yan ako. Diyan tayo nakapwesto sa likod nung naka-orange. And itong nakakap na orange. So sa likod dyan, doon tayo nakapwesto. And itong mga MC na to itong paligid yan. So dito nagsisimula yung linya ng mga tao, ng mga fans. Yan, sa parang third row na siya. So grabe, nakita nyo naman sobrang puno ng event. Sobrang, the 10 plus pinyas to, sobrang puno. And grabe yung dami ng tao na yan. Pero, yun talaga, ahon kasi ito kaya expected din talaga na ganun karami yung tao. Let's go, unang banat kay Vitrum. Pati yung pandamay kay Lil Jon, iniintro pa ng puta. E di punta mo sa Saya at magsama kayo sa luha. At para sa Saya, dito gawin mo. So ayun nga, dahil nga ginawang shoutouts ni GL yung mga angles or mga angles na ginagamit kay Vitrum, laban kay Vitrum. And siya yung nauna. So props kay Vitrum dito kasi nagawa niya agad ng atake yon na naging effective din. So parang medyo naging risk, high risk high reward yung ginawa doon ni GL. Pero ayun, ganun talaga. Isa sa mga contender to ng isa buhay kaya hindi natin, expected natin na may mga ganyan silang tira na ilalabas. So, yun. Solid yun. Bukas, higa, sara. Ay, hindi. Bukas, Lil Jon, ikaw, supa. Isa buhay finals! Ako lang ang champion na tatagos. Sabi mo sa Twitter ako yung final boss. Pas dito ako magtatapos. Kasi hindi ako final boss. Kupal ako, boss! Kasi may Bisaya na naman, oh no! Di na bagay, sir! Kasi Englishero, nerd writer, oh, what the hell! Tapos di ka Bisaya sa battle, takot sa language barrier! Hindi mo nirerep yung bayan mo! Paano ka naging rapper? At madalas mong tirahin bayan ang kalaban mo sa duelo. Ikaw nga, Bisaya, pero mukhang konyo sa Cubao Expo. Rapper na walang postura, masyado kang nerdo. Wala ka ng kultura, puro ka konsepto. Puro concept. Okay, so maganda yung atake dito ni Vitrum is pinapamukha niya dito na si GL is more on puro concept lang, wala siyang kultura. So yun nga, pati sa itsura niya sa Battle MC, so pinupuna ni Vitrum dito, no. Puro drawing, tangin na corny na Brad. Tangin ang pinausa yan. Autism rap? Ako, kahit maging otne, sagad, talagang cultured, solid bata. Mula sa lugar ng mga drugs. Back all the cops! Tangin na mo! This is Etiba! This is World of Warcraft, but there's no classes because there's archetypes instead. An archetype is a fusion of She got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything has a crash. Gago si Tulala. Actually, nung lumabas siya dito, nung una, inisip namin, akala namin talaga si Ryan Rems. Kasi yung, diba, yung kinakanta ni Vitrum. Sa ala ko, puchas, kamukha rin nga pala ni Tulala. The bright blue sky. Hindi lang sulat utak, bataksaan galawang kasaysayan. Ang nakakatawa pa yung pag-exit niya, dahan-dahan pa Parang dumaan lang Ako makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Cavite Repen bumakte. Kultural na tanghalan. Ikaw Bisaya ka, puta, magbudots ka naman. Budots! 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 So yun nga, parang isa pa sa pinupunto ni GL dito is hindi ma-rep ni GL yung lugar niya, which is taga Palo Leyte siya.
And madalas siyang tirahin daw is yung mga lugar ng mga nakakalaban niya. So, parang magandang angle din yun para sa akin kasi ine-expose ni Vitrum dito yung mga weakness ni GL. Una, sa pagiging hip-hop, hindi siya cultured, kumbaga concept. Tapos, yun nga, yung pag-rep ng lugar. So, yung magaganda yung mga angle na napili dito ni Vitrum. Naulog, log. Sa ganang estilo, di mo ko masasabayan, partner. Walang kwenta ang hip-hop kung lagi kang rapper. At kung creative ka na writer, iba ang kaya ko, brother. Kaya kong gumawa ng bagong division, Flip-Top Dance Battle! Tangina to, isang boy finalist, binadibag sa dance. Paano ko turing na God, wala ka namang swag. O diba, sumabay ka, sa galaw na, bumalahaw talaga. Kung ayaw mo pa ulanan kita ng bala para lang sumayaw ka. At tangina, waray ka. Pag mag-rap ka, dapat bay na bay ka. Hindi porke idol may weirdo nga pricing, sasabay ka. Sa opinion ng ibang matalino ay natatagay ka habang kultura ng pagkatao mo namamatay na. So yun nga, dahil nga parang tunog nga daw siya pricing, so wala siyang sariling konsepto or wala siyang sariling pagkakakilanlan bilang MC. So parang pinapamukha, yun nga, yung isa sa mga yung angle na napili ni Vitrum, sobrang effective din nun sa round 1 na to. And yan, tuloy pa natin. Kami ang etibak, so what you gonna do? Kami ang bayang pinatatag sa pinabagsak na mga shabu. Shoutout sa mga taga-Etibak dyan Etibak lang sa kalam. Ikaw wala ang kultura sa bayan mo, tangina mo. Itong Tagalete, pinakitaan ng mga tunay na palo. Kaya ano, tangina mo, akin ang entablado na to. Wala kang lugar sa ganito. Tulala, asa na ba to? Tangina, I rep my city. Kita sa stilong pinangalaban. Ikaw Bisayang, can speak this language. Pinanggalaban. Ikaw Bisayang, pasikat sa pantasyang gustong maranasan. Puro konsepto, puro kakwento, di natural yung galawan. Kaya salamat sa pagpanatili sa Visayas bilang kapintasan. This is my culture, my accent. Akala ni GL tapos na. Bumelo na agad Pumalakos pa Jackson. Bumanat pa ulit Ulit natin. Puro kakwento, di natural yung galawan. Kaya salamat sa pagpanatili sa Visayas bilang kapintasan. This is my culture, my accent, even the habitat. Ikaw Bisayang, can speak this language. What the fuck is that? Kapiten yung putra, guess in your face. Talaga namang grabe, Brad. At kahit estilo mo, kabita yan. Balakid ka, pikat! Pares kaming balakid. Ako sa sumuporta. Ikaw tangina, kinuha pati yung bodging na forma. Ikaw yung balakid na katatapos lang magkatoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. Diba? So yun nga, yung madalas na ginagamit na angle kay GL, no? Yung pagiging balakid copycat niya. So yun, alam naman natin na si Idol Balakid talagang pagdating lyricism mo kasi si Idol Balakid and yung reference na sobrang advanced din. And yun nga, pinupunto rin ni Vitrum na taga-Cavite rin yung ginagaya ni GL, which is si Balakid. And natawa ko dun sa bali niya dun sa drawing. Pero magandang angle yung malapit. Youngstown version, pre. Taga-Cavite nga yun. Ikaw nire-reference mo sa laban, hindi ka naman taga doon. Kung tamot ka ng ibang MC, tangina ka, fuck out of here. Makabagong style, ngayon sa finals ay mag-a-appear. Kaya yung epok ng Visayas, Lil Jon na revive, wasak na yung career. Pati yung bagong balakid ngayon, patay sa Vitrum of the Year. Tayo rin balakid na class, di yan dapat planuhin. Kasi Cavite sa balakid na class, ako lang may karapatang akuin. Pero di ako siya class, kahit plano kitang gagawin, kasi mga tao mag-a-class, pagkatapos kitang tapusin! Tangina,
tatapusin. Itong piling allen, may screw. Yupi! 2014, kamatayan ng bonjing, galong uli. Kaya sa Bisayang dumayo, tangin na mo! Uwe! So, yun yung round 1 ni Vitrum, no? So, sobrang, umpisa pa lang, na-rebut niya agad yung ginawang shoutouts doon ni GL. And, marami siyang solid na angles and lines. And, yun, kung napansin nyo kanina, yung huli, yung, kung sa Allen may screw. Parang yupe, ganun. And, yun nga, yung, round 1 niya is, pinamukha niya na si GL is, hindi niya kayang i-represent yung sarili niyang lugar, which is sa Leyte. And, yung pagiging battle MC overall ni GL is talagang parang may pinagayahan, may pinaghulmahan, which is nga si Balakid. So, maganda yung yun nga lang may mga konting stumble siya dito sa round 1. Dalawang stumble. Umpisang and yung bandang gitna. So, yun. Pero solid yung presensya niya, yung stage press, yung performance sa stage, sobrang lakas. And yung energy, sobrang lakas kuha niya din yung mga crowd. And, yun. Tignan naman natin yung round 1 ni GL. Go! Nandito na si Gino! Si Gino Lopez to ngayon. Nandito rin si Kiko, si Francis Masyon. Nandito rin si Arik. Yun yung apelyido. Magbabagsakan dito. Mauuna si Gino. Game! So yun, yung concept dito ni GL is bagsakan, no? Chito Francis M tsaka Glock 9. So siya, Gino Lopez, si Francis Masyon, and si Arik Yuzon. Yes, sir! Let's go. Di ko alam ba't kasama ka na dito. Seryoso, ito ba yung kampyong walang puso? Nung pinuri siya ni Looney, siya'y na-inlove sa feedback. Biglang nagsikap. Sa break it down ni Loons, doon siya na build up. Sinabihan ka lang na may villain vibe. Yung persona in-admit, dinibdib at sinapuso, kaya lumakas siyang vit. Kaya, anong heartless? Galing kay Loons yung konting spark. And on this part, artificial na yung puso, Tony Stark. Kaya yung V ay validation. Sa reaction videos na buhayan, yung notes ay vital. Pero kahit ilan pa mag-review, yan ay bagsak sa finals. Sila Jonas, Batas, Zaki, sa kanya ng mistulang pastor, may kilig na factor. Tony Stark nga, kasi nasa puso mo, mga reactor. Kaya nag-shift. Solid yung mula sa yung reactor. Grabe. Yun yung panapos na yung ganda nung solid yung 4-bar setup na yun. Putik na yun. Grabe. And yun nga, so parang binibreakdown naman dito ni GL yung kung paano yung naging ng kumpiyansa si Vitrum. Which is yun nga, parang sabi niya, galing daw sa, simula daw nung na-feature siya ni Idol Looney sa Break It Down. So, doon medyo tumaas, na-boost yung confidence niya and mas nagpursige siya at yun. Kita naman sa actually ako, nakita ko rin yung improvement talaga ni Vitrum buong taon. Even from the past few years kasi, yun nga, parang nasa mid-tier level siya na MC, na hindi mo rin siya pwedeng tulugan kasi yung style niya kasi is 1-2-1-2 siya eh. So, bigla siyang marami siyang sapak na minsan hindi mo rin naasahan. So, and this year talaga, 2024, talagang patunayan niya na deserve niya yung spot sa Isa Buhay. Sobrang magagaling din yung mga tinalo niya. And, yun, every performance din niya, nag-excel din niya. Nilalagpasan din niya yung mga previous niyang performance. So, talagang deserve niya yun. So, ito binabreakdown na ni GL. Nag-shift sa segunda at yung V, naging villain. Naging kupal at bastos, pinaka-evil daw na seed. Basta negatibo na imahe, kanyang ihahatid. Kaya parang vintage photography, kung di nababatid, para ma-develop image niya, kailangan pa ng negatives. Another joker, feeling villain. Fuck, I'm overdose. Siya raw si Heath Ledger. Well, ako yung overdose.
Ikaw yung salba sa salbahe, yung imagery banban, kaya anong Joker, baka Two-Face, duality of man. Kaya ako Bane ng yung existence, pati na nga yung shotgun, at kung di nyo gets yung reference, bahala na si Batman. Kasi lumusot ka na sa slack, well, ito ang funeral, kasi may bilang lang yung V kung Roman numerals. Babagsak yung imperyo, this the last stages. Pagka-fall ng Roman Empire, sunod na Dark Ages. Kaya kung kupal lang bala Romano, ang napiling only mode, yan ay mostly flawed. Mag-e-end yung Roman reign sa pagtapat kay Cody Rhodes. Pero hindi. Ang daming reference nung yung scheme na yun ni GL from Roman. Nagsimula doon sa magkakabilang yung yung V kung Roman numerals. Tapos nagtapos siya dun sa WWE reference naman niya, yung magkatapos yung Roman Reigns pag nakalaban si Cody Rhodes. Ang ganda rin nung smooth lang din yung tawid niya, so hindi siya masyadong komplikado. And yun nga, yung nauna niyang mga reference, yung Batman na reference niya, sobrang solid din. So isa niya yung mga naging Joker. So sobrang solid din nung so far sobrang solid din nung round ni GL. So tuloy natin. May tamod daw sa 1 minute. Oy, ibang klaseng yabangan. Nagkatamod sa 1 minute, so madali kang labasan. Ito'y reality check, tangina. At dito tatalbog. Nagkatamod ka lang sa underground nung kinantot mo si Paldogs. Puta, nakasabo ka ba? Tong underdog palong-palo nung dinog style si Paldogs. Tong underdog palong-palo nung dinog style si Paldogs, diba? Tang twister. Hindi ko sure kung si Paldogs tong babae na nandito eh. Hindi ko sure kasi hindi ko makilala kasi gawa nga ng naka-wig siya or nagpa-ayos pero hindi ko siya namukaan. And sobrang dami rin kasi ng tao. Hindi ko na rin magawang tignan isa-isa eh. Parang kung sino lang yung mas patang ko na, lalo na si Idol Looney. Alam ko nandito siya sa bandang likod ni Vitrum. So yun, yung mga nasa harapan ko hindi ko masyadong makikita. Kasi siyempre, nahaharangan na rin. So yun, hindi ko sure. Pero sa reaction ni ate, hindi ko alam kung siya. Pero, ayun nga, tika lang, ulit natin. Back tayo na konti. Puta, nakasabo ka ba? Tong underdog palong-palo nung dinog style si Paldogs. Tong underdog palong-palo nung dinog style si Paldogs, diba? Tang twister, pambihira. Saka inulit ko twice kasi twice mo daw tinira. Gets na atake niya. Kasi rap lang to. At di baling marinig ng libo-libo na Pilipino na nakikinig sa mga motibo mo. Na pati inosente natitira dun sa ginanahan. Lahat ng sinoutouts ko kanina, lahat ng yun ay tinamaan. Oo, shock value. Dun ka lang nag-cater, nakasentro ka sa shock parang LA Lakers. At yun yung magic. Kahit stupid boss, kung sa akin train of thought, sa kanya intrusive thoughts. Diba? Si Andrew A. Si Lil Jon, pati patay ayuhukayin na ni Does Not Feel Shame. Biggest improvement niyang hinain, mandamay lang ng big names, diba? In case walang reaction, sa patay may sure chance. Reverse St. Peter, yung patay yung ginawang insurance. At so yun nga, yung mga nabanggit kanina ni GL, yun yung mga dinamay ni Vitrum sa mga previous battles niya. And sobrang ganda rin nung lapat ni GL do sa pagkakasunod-sunod, no. Hindi naman siya hindi siya sunod taga literal, pero yung kung paano niya nilapat sobrang smooth lang din. And yung huli nga, yung kung wala daw reaction, okay lang daw kasi pati yun nga kay Idol Lil Jon. So yun, reverse St. Peter, no, pucha na yan, yung patay yung nagbigay ng insurance. Grabe. in case walang reaction, sa patay may sure chance. Reverse St. Peter, yung patay yung ginawang insurance. At yan ang main craft,
Kaya swak kanyang galawan dahil sa kaka-name drop, umangat kanyang pangalan. Kaya kung mag-i-stick sa style mo, ikay kakagat sa pain. Pero kung magbabago ka naman, sa crowd ay aalatin. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin. Atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? Oo. Ay, ang ganda na eh. Magbabago ka naman, sa crowd ay aalatin. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin. Atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? Ang lakas ng ender na yun. So parang sinasabi ni GL na God siya. Ba't ka atheist ka? Ba't ka maniniwala sa akin kung Diyos ako? So ayun, yun yung round 1 ni GL. So actually sobrang sakit sa ulo nung laban na to. Hindi ko na, even nung live. Kasi nakita nyo naman yung round 1, sobrang ganda ng energy ni Bitro. Maganda rin yung mga angles and bars niya. Ganon din yung pagdating kay GL. So marami din siyang pumasok na mga punchlines. And sobrang smooth lang nung performance niya. Wala siyang malinis. Sobrang linis actually. Sobrang linis ng performance niya. And even though may mga nabanggit na nagamit na kay Bitro in the past battles, pero mas creative niya yung ipakita and mas creative yung ginawa ng sulat. So mas naging effective pa rin naman siya. Naging effective pa rin siya even na alam na ng tao yung mga angles na yun or yung mga pangalan na binanggit na yun. And yun. So sa round 1, para sa akin, overall performance, linis, tsaka punchline count, siguro ibibigay ko to ng gahibla kay GL. So round 1 GL ako, round 1. So yun, panoorin natin yung round 2. Ay, ng Batman reference! Wala tang bata po tong papida! Tanga, ako si Robin Padilla! Diba? O diba, ribat pa lang, patay na to! Pucha, gabi ko to bay! Kasi nga, Robin Padilla to! I am wonderful tonight! Tonight is the evening! I'm doing the killing! Ina mo? Pero ito konsepto ko. Intro to Gilbert. Tangina mo, introvert! Na weirdong nerd sa kwarto, panay tambay. Walang sinag ng araw, panay signal ng wifi. Puro utak kalaliman sa buhay, di nasanay. Lumalabas nga sa kahon, pero di lumalabas ng bahay. Hoy, Ellen Campo! Bilang nanay, yung trip puti, pangit. Imbis na abnormal lang, naging retarded. Di pinapalabas, parang nais, stranded. Kaya di siya well-rounded, kasi well-grounded. Puro palalim, puro dimension, ganyan mga play niyan. Pili makabago sa mga kwento, sa mga invento, maselan. Tangina neto, napakawak mo, mukhang gago kahit kailan. Tangina mo nerdo, takong kwarto, isa ka moderno na caveman. So ito na, atake naman dito ni Bitro, yung pagiging introvert daw. Concept niya is introvert na GL. Yun nga, hindi daw pinapalabas ng kwarto, grounded, ganyan. Sobrang ganda. Okay din yung effective din yung angle na yun and maganda rin yung mga linya na pinili niya para doon and sobrang nagko-connect din talaga siya. So, yun, tuloy natin. Sabi niya kay EJ, back the presence, tumbasan yung sulat ko. Palibasa lagi lang sa kwarto, walang kausap to. Kaya ako ganito, natural pagkakupal ko. Huwag kang pura sulat, tumbasan mo yung bulat ko. Ako legit sa liga, dito mabida, yun lang tambad. Roshit motherfucker, this ain't no cinema, tunay lang sagad. Ikaw puro technical, hindi ka natural. Kumbaga, bumabelo ka pa, Brad. Ako, ikaw naniligaw ka muna. Ako kantutan agad. Diba?
Di na kailangan ng concept pag sa angasan eksperto. Ikaw kasi background mo, spoken word at teatro. Naging hip-hop dahil sa internet gawain ng nerdo. Ikaw yung tamod ni Balakid sa puwet ni Juan Miguel Severo. Oh, yung tulang sinulat mo, binasa ko ng konti. Kung sino nakakala kay Juan Miguel Severo, alam niyo yan. Isa sa mga malulupit na sa spoken poetry. Sabi. Taka ng libro mo, pre! Bible na mga torpe! Ba, namulat ka't natuto sa ira ng hugot. Ako nabulag sa pandudurog ng reputasyong pinupulot. Sa kalye, sa battle, sa hip-hop, dyan ako mahubog. Ikaw para magsulat, pinipilit mong malungkot. Tangina. Sad boy! Yung mga sad boy, tangay na yan, yung mga luwa umaapaw. Gusto mag-isa pero pag di pinansin, mambabalahaw. Magpakamatay ka naman para may kaibigang dadalaw. O kaya mabuhay ka na lang para patay ka araw-araw. Basahin yung libro niya, D.L. Stark, Living Light. Lalim na makasulat pero di naka-i-inspire. Hindi ko gusto mga sulat mo kasi ang weirdo bay. Mga sulat mo parang si Paldogs kasi hindi ko like. Diba? Bigat ng kataga ko, pero naging paggagago. Isiyan mo lang buhay mo, wag seryoso masyado. Labas ka sa kwarto! Ito, hindi lumalabas pa. Hindi ka pala lumalabas ang kwarto, GL, ha? Ina mo, ha? Tambay ka ng internet, ha? Ang ginagawa mo, nag-iisip ng taktika. Gusto pa mag-aktivista, pero panay Twitter lang yung rally niya. Aktivista, no? Pero sa internet rally lang pala, no? Pucha, grabe ka naman, Bitroom. Sa battle, panay jargon, ganyan nasasabi niya. Tangina, puro ka teorya, wala kang praktika. Lahat ng karakter niya, peke. Sunod-sunod na yung ano dito, ha? Yung suntok ni Bitroom dito, ha? Magaling ka kang writer. Kaya panay concept, panay gimmick, napaka-lame na battler. Kaya panay fake joke, fake starter at mga fake na angle. Pero ang kailangan malaman, isa kang fake na rapper. Kinulaban niya kay Sur, pinisikal. Pero tahimik ka lang, Brad. Puro concept sa laban, pero walang concept ng palag. Puro sulat na lang, Kap. Kanya ka maglalakad. Rapper ka, di ka author. Magpakita ka na swag. Kaya huwag ka magde-deny na hindi ka nerd shit. Tignan mo yung mukha mo, kamukha mo yung logo ng Reddit. Ito talaga. Logo doon ng Reddit, si Raulo. Oo nga, no? Gago. Diba, ang liit ng mata, bilog yung face, autistic to longest. Tapos yung mga fans mo, puro skibidi toilet. Tangin ang panahon to. Basta may autism, mahangaan. Di na makalabas ng tahanan, may nahawaan. At aktivista nga ako, gusto ko lang naman manawagan. Anigma, ang hirap lumaban pag walang kapansanan. Ina, pinakita na ni Vito ng pagiging ano niya, scooper siya dito sa round 2 na to po. Dahil autistic ka, may halaga. Kasi may special ka na needs. Pag nagpaawa ka, tanggap nila kasi depression daw is real. Dahil weirdo ka, alam nila may technical na skill. Habang ako, ang meron lang ako, face value, charisma, at putang inang sex appeal. Introvert na walang kultura. Ibang klase ka. Nag-iisang tanga. Sa mga ganap, di nakikipag-usap, pat nag-hip-hop ka pa. Ano yan? Pagiging individual niya, ang pangit talaga. Lahat ng makatitigan ng rapper, meron siyang kidlat sa mata. Ako na nga lang kaibigan mo dito, galit ka pa. Bullshit ka! Maangas ako, pero nakakatampo kapag masungit ka. Mahal kita, GL. Pero... Mahal kita, GL, pero yari ka...
ina. Para lumakas, papatay na ako ng tropa, galawang Uchiha! Kasi pag nag-champion ka, puro mga nerdo lang happy. Mga may sariling mundo, dadami, imbes na variety. Pag ako nag-champion, lahat kayo, yayayain ko ng party. Tapos sasampalin ko mukha mo ng motherfucking rap money. Pati yung family, dadamay natin, Kap. Kasi tangina ng nanay mo, pinalaki kang fucking wak. At talagang sinadya ko madamay ang iyong mother, Brad. Kaya kung di ka pinalabas ng bahay, welcome to Battle Rap. Okay, so yun yung round 2 ni Vitrom. Grabe, sobrang kupal niya doon sa round na yun. Pero ang sobrang effective din ng mga napili niyang linya. Sobrang ganda ng mga punchlines. As in 1-2 talaga lahat pumapasok eh. So, yun, sobrang malakas yung round 2 ni Vitrom dito. So, tingnan natin yung round 2 ni GL. Yo! Natapos na si GL. Bumara na si Gino. Pagbabagsakan dito, babanat na si Kiko. Game! Ako si Francis Masyon. In short, Francis M. Isang dekada sa eksena at ngayon lang lumusot. Ako'y dinig sa underground parang bulkan na pumutok. Lyricismo ilalaban, walang pwedeng sumulot. At masarap ako sa tenga parang pepeng umutot. Yes! Yung V naging vagina. Pero profound yan, guys. Dapat tunog pepeng umutot. Yan ay sound advice. Pero di ba't bulgar yung lines? Pero wala akong pake. Sasarapan ko kada linya parang puking may tahe. Yes, kasi ganito yung Francis M. Ako'y truly prouder. At patay ang Tony Stark kasi itong Tony Fowler. Yes, sir. Kasi... So, dito yung umpisa ng round 2 ni GL, no? So, parang pinaportray niya yung kung paano si Vitrom magsulat. And yun nga, parang siya daw si Vitrom. So, alam na natin kung paano yung So, parang iba yung pinapakita niya rin yung, para sa akin ang na-gets ko dun sa round 2 niya na to. Pinapakita niya yung kung ano yung magiging yung effectiveness ng sulat nila. Kung halimbawa magkaiba yung nag-spit. Like, for example, yan, yung sulat ni Vit, paano pag si GL yung nag-spit, di ba? So, ganun yung kalalabasan. So, tuloy natin. Battle rap lang to. Aesthetic na may sungay. Puta lugi chong. Kaya nung Dark Horse, baka unicorn. Saktong horny yon. Lahat kakantutin. Kamukha ni Robin Padilla, kasing libog mo rin. Yan yung urge. Mga babaeng ubad. Pero di katus. Pero tanginang Dark Horse yan. Pegasus. Oo, sus. Yung V, vanity. Pogi jokes, in-entertain. Pero kahit ibida mo, itsura mo, lahat ng yan in vain. Feeling nyo kawayan ng liga sa yung most gwapo. Pero huy gago, bakit salamin yung tinangkilik, boy labo? Kaya anong nerd sa bully? Baka vet sa rookie, saktong fresh at juicy. Tong big fish gagawin kong isang set na sushi. Ikaw na bet ng pussy, kasi benta puri. Basta ako nagmamay-ari parang hev sa QC. At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla Rusi. At useless yung kuryente, Enel kay Luffy. Kaya di magi-spark, ikay wet watusi. Sa madugo na pakulo parang red jacuzzi. Ang haba nung na yun, pucha, grabe yung multis. Di ko ang sarap pakinggan eh. Like yung kung paano nyo sinimulan yung vet sa rookie. Ano pa nga ba yun? Ulitin natin sobrang daming Tanginang Dark Horse yan, Pegasus. Oo, sus. Yung V, vanity. Pogi jokes, in-entertain. Pero kahit ibida mo, itsura mo, lahat ng yan in vain. Feeling nyo kawayan ng liga sa yung most gwapo. Pero huy gago, bakit salamin yung tinangkilik, boy labo? Kaya anong nerd sa bully? Baka vet sa rookie, saktong fresh at juicy. Tong big fish gagawin kong isang set na sushi. Ikaw na bet ng pussy, kasi benta puri.
basta ako nagmamayari parang hev sa QC. At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla Rusi. At useless yung kuryente, Enel kay Luffy. Kaya di magi-spark, ikay wet watusi, sa madugo na pakulo parang red jacuzzi. Ano gets na jury? O stretch pa fully? Kahit peke yung pagtira, ito'y sex sa movie. O forget the doobie, i-flex mabuti, until best pahuli, hanggang tugmaan ay umabot maging threat sa luni. Grabe, ang haba nung multi na yun. Putang ina. Tatanay kong bilangin siguro mga almost 15 na multis yun po, na yan. Grabe yan po. Tsaka ang ganda rin ng connect, hindi sila yung hindi sila magkaka-connect, pero ang ganda ng niya kung paano na pag-connect yung mga multis Kumbaga kung puro kasi siya comparison. Kasi ayun nga parang umaba pa, stretch siya fully, tapos hanggang maging threat at umabot din sa Looney. Nagtapos pa kay Looney, pucha. Solid yung na yun, yung rhymes. Sobrang solid yung multis na yun, grabe. You see? Yan yung di mo gagawin kasi masyadong risky. Really? Kasi yung fans yung basis niyan. Kasi yung comments ng tao, lakas ni Vitrum, mga kalaro, binasic lang. Binasic! Kasi kay proud at confident, yung insulto para sa amin sa'yo ay compliment. Binasic! 2010 yung formula, nostalgic yung panahon, lumabas sa comfort zone at bumalik sa kahon. Kaya benta yan sa veterans. You know the image would sell. Ikaw yung greatest reminder ng kanilang immature selves. Mga estilong binasura, kanyang kinumbine, pero that is all fine. Na yung junk shop sa iba, sa kanya ay gold mine, oh my. Mga shit na anggulo, kanyang pinipilit. Ironic pag inisip, Francis M. Kaleidoscope, pero wak sumilit. Oo, nabawasan seriousness. Nasa comedy ang hit. May wit sa gravity, pero walang gravity ang wit. Walang bigat yung poetry. Naging joke ka ng tuluyan. At nung nawala yung gravity, dun ka na lumutang. 1-2-1-2 at sigaw, volume lang yung ngain. Bilangan pa rin ng punches, bang knockout sa akin. Nakulong ka dyan sa selda, sa metang tinamo, mga safe lang binato, kasuputang ina mo, walang bilang yang bilanggo. Ano, yun ba yung gusto nyo? Rap battle clinic, yung bawal bulakbol at sugal sa lyrics, parang stricto yung magulang, yan ang nasa isip, yung current, grounded, wala nang gimmick. So, grabe yung so yung round 2 ni GL is in-expose naman niya ngayon yung style ni Vitrum, which is yun nga, medyo amyado naman tayong lahat na in pa rin yung style niya. And yun nga, in-expose ni GL kung bakit siya naging meta pa rin. Meta, ano tatawag nila. Kasi nga, since maraming ilang taon na yung flip top o magpi 15 years na ang flip top, and marami nang dumaan na style, marami nang dumaan na MCs. So parang sinasabi ni GL dito na ni-recycle niya yung mga makalumang estilo, and yun nga, more on nag-rely kasi si Vitrum sa jokes. May konting medyo may seryoso siya konti, pero mas marami siyang jokes. So yun, in-expose lang ni GL yun, and grabe yung hindi ako makaget over dun sa yung multis na yun, sobrang haba. Actually, nung live, ang hirap niya sundan, pero ang ganda sa pandinig kasi bawat duro nagtutugma kasi. So, kailangan talaga yung attention span mo lalo na pag live talagang kailangan sobrang taga-attention mo niyan. Kumbaga full force kasi hindi may iwanan ka ng may iwan ka ng mga linya hindi mo maintindihan lahat or what. So yun, yung napanood ko siya ulit ng video na sobrang haba talaga nung multi, sobrang solid nung multi na yun. Yun nga lang, hindi siya ganun na nag-pay off like yung sa ender niya, medyo mahina. So para sa akin, bibigay ko yung round 2 kay
kay Vitrum. So medyo sugal kasi yung ginawa din ni para sa akin sugal yung ginawa ni GL yung sa first phase nung round 2 niya kasi nga kumbaga nag-portray siya as Vitrum, so ginaya niya yung estilo ni Vitrum, which is yun nga yung sinasabi ko, para sa akin yun yung sinasabi ko na kapag and sinasabi din nila si Banlaban na paano pagka yung sulat ni ganto is iba yung nag-spit, magiging effective kaya. So yun yung naging para sa akin yun yung mensahe nung unang setup ni ni GL. So ayun, so sa round 2 yun nga, mas ibibigay ko to kay Vitrum ng konti, which is mas marami kasi siyang mas maraming punchline and mas maraming angle din na naibitaw. Mas magaganda yung unique din yung yung angle na napili ni Vitrum, yung pagiging introvert ni GL, and naging effective din yung kung paano niya nilapat yung mga sulat niya doon. Sobrang ganda rin, and yun, so medyo lumaylay lang ng konti yung end, yung kumbaga siguro kung mas malakas pa yung ender siguro yung GL, pwede ko ibigay sa kanya yung pwede kong maibigay sa kanya ng side edge yung round 2. Yun nga lang kasi ang problema is yung yung simula niya kasi medyo lumaylay ng konti, which is yun nga, kung hindi lahat nagigets yun yung point of view ko nasabi ko kanina. Ako nagets ko kasi na parang yun nga, ako si Vitrum ganto ganyan. So hindi siya ganoon ka-effective. So which is ganun yung nangyari. Hindi din siya masyadong nagets natulugan ng crowd na ganun yung mensahe niya. So pero yun, para sa akin yun, bibigay ko to ng bahagya kay Vitrum ko. So pakinggan naman natin yung round 3 nila. Tangina! Nabanggit lang yung Pepe, umutot, umiiyak na. Why are you hurting? Okay, thank you for admitting to all the people that you're still a virgin. Idol ako nito kasi progresibo. Pero aking ibig maamin, di ka kumikilos. Yun ang difference natin. Nasabihang may activism kasi mga naisip malalim. Ako legit na active, ikaw piling ang pricing. Gusto maging kaanib, kala ko ba Diyos na tong waray? Gusto maging disipulo kasi walang sirkulo, gustong natatangay. At kung si Saida yung idolo, nasa round 3 ko nagtaray, kahit magtulong kayo na sayad, mamamatay kayo ng sabay! Sabay! Di ba? Kaya huwag kang maangas masyado kung nerdo kang tao. Malamang buong buhay mo, never ka pa nagsando. Imagine nyo si GL nakasando, no? Nerdo talaga ang datingan. Kahit yung mga bara mo, malalim mo talagang heavy guts. Tangin ang ilo nakakita ng rapper na puro baby fats. Kaya huwag kang feeling God, isa ka lang standard na idol. Gusto magpaka-hip-hop, pero galit pag mga style sa sample. Ako, kahit gago, legit na tao. Hindi ako disciple. Kaya ko mag-drawing ng titi sa likod ng Bible! Isa ka pang panggap na guro. Oo, inamin mo yan. Ako totoong nagtuturo. Kahit kalsada patipunan. Kinukulong mo lang kami sa mga weirdo na tipo ng palistuhan. Habang sining ko, tumatakas yan sa bangis ng lipunan. Galaw ko sa streets, kahit police ma-detect, di ba bida effect? Di matutumbasan ng concepts mong 15 reject. Tong privilege na poet dapat di ma-respect kasi nagiging hip-hop ka lang pag may flip-top event. Sabi sa flip-top, piling na inangat niya yung kaalaman. Tol, panay aklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa'yo, una karangalan bago karapatan. Gago! Wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan! Agresibo si Vitrum dito, talagang pinapakita niya yung pagiging hip-hop niya, buong pagkatao niya hip-hop talaga. Compare kay GL na, yun nga, nagiging hip-hop lang daw kapag may flip-top event. Sobrang ganda rin ng angle na yun. And sobrang effective nung linya na, sobrang lakas. Ito gusto, mataas, matalino. Diyos ng karunungan.
Gago, bakas dyan ang kaduwagan na takot kang maungusan. Gusto mo ayaw ka maabot kasi sagad ka suputan. Ako wala akong pake kung maabot, papalag ako ng suntukan. Ito gusto mataas kasi alanganing sumabay. Habang lahat ng mga rapper, welcome mamatay sa aking mga kamay. Hindi ko sinasabing mga kaya nyo aking kamay. Pwede ko naman kainin utak ng mga gagawing bangkay. Ang kakupala kong taglay, di lang sa finals magtatapos. Walang galang sa mga gods, kayo ang tunay na bastos. Kaya pakyo kayo sa liga, pati si Enigma, mga umaastang boss. Kupal. Pati si Enigma pinak. Ang hip-hop, pinalakas ng mga tao, di yan para sa mga Diyos! Damn. Ina, ang lakas ng linya na yun. Pucha na yan. Kahit nung live, sobrang lakas. Grabe, narinig ko ulit. Tagang tayo yung balahibo ko dun eh. Pucha. Ang hip-hop ginawa para sa mga tao, hindi para sa mga Diyos. Woo! Gandang pambasag nun sa ano nga, yung mga old gods ngayon. Dahil nagsimula yan kay GL, yung tatawag ng old gods. So, binasag agad ni Beatrum yun. Grabe, solid yung linya na yun. Fuck the gods and the kings na umaasta sa game! Kaya nga fuck yung Andrew E, pati si Francis M! What I fucking aim, mundo ay mapa sa amin! At kung ikaw yung current god, ako naman yung god damn! God damn! Papag-god damn ka talaga. Sheesh! Lakas. Kahit damay si Kiko, hip-hop ako dahil inibig-ibig. Pero minsan metal pan, kaya pinakataan ko ng devil-devil. At tangina mo, digmaan to, bawal yung sibil-sibil. Hindi lang to sining-sining, dapat gigil-gigil sa pagkitil-kitil. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapas sa mga letra. Di ako bitwing maningning, ako'y pabagsak na kumeta. Ako yung salot, pero ako rin yung sagot sa mga problema. Kukunin ko title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta! Tangina! Sheesh! Grabe. Grabe yung linya. Ang bigat ng linya na yan. Dapat makatawa, walang makadiyos! Yun ang katutumbok. Ang paliwanag, mga bilang ng kalaban ng aking binubuod. Ito ay tugon sa mga rapper, pati sa mga nanonood. Habang gusto mo mag-champion, hinahamon ko na yung susunod. Lahat ng astang Panginoon na aking pinagkukupal, aking ipag-uubos, mga pinagdudurog, ikaw sasalon yan par. Ikaw winasak ng lubos na padaos-dos sa baba ng mga normal. Ikaw yung batang Diyos na tutubos sa kasalanan ng mortal. Totoong tao! Gumagalaw para sa pera at tagumpay. Kung wala ng tubig, dugo na panawid ko, panabla sa umay. All God, carrot God, di kailangan ng patunay. Wala nang kinikilalang Diyos ang taong sinubok ng buhay. At kay Beatrum sumusuway, ang mga gangsta, drogista, at sino mang matikas. Mga scholar ng bayan, manggagawang masipag, pati art home na chikas. Variety fans ko sa Pilipinas, isa akong sukdolang rapper. Ikaw conceptual writer, ako cultural swagger. Di ako God, ako'y master. Ito ang aking legacy. Fuck the gods, tangina mo, sa tao ang aking empathy. Mahilig ka sa fantasy, di ka talaga dapat na MC. Lalo pagkalaban mo si Beatrum, ang pinakamaangas na Gen Z. So yun yung round 3 ni Beatrum. Grabe yung lakas ng round 3 niya. Para sa akin, ito yung isa sa siguro mas malakas ng bahagya dun sa round 1 niya. And sa round 2 niya. So dun mas maraming punchlines na bumakat talaga. Sobrang bibigat ng punchlines. And talagang grabe. God damn! Ang daming quotables doon, lalo na yun nga, yung ang hip hop ay ginawa para sa mga tao, hindi para sa Diyos. Kaya yung gawin new gods, ako yung God damn. Tsaka yung
kukunin niya na yung kampeonato para gawing walang kwenta. Grabe yun. Sobrang solid nun. So, yan. Tignan natin yung round 3 ni GL. Pinipilit kong alalahanin yung mga, yung mga pangyayari nung time na yun. Sobrang iba talaga pag sa live ka kasi nanood eh. And yun nga, napapanood siya ng footage na iba na yung feels. Pero ganun pa rin yung once na narinig mo na yung mga linya. So, ito na. Round 3. Yo! Natapos na si Gino, natapos na si Kiko. Nandito na si Arik, Quezon yung apelyido. Pagbabagsakan dito, kailangan nang mag-ingat. At ang huling bagsakan, Enigma na babanat game! Wala pala. Pucha! Nataon pa na walang boses si Boss Arik, no? Pero para sa ang ganda rin ng setup na yung tanggagi. Sakto nga lang walang boses si Boss Arik. Wala pala. Gagi. Ako si Arik, ghostwriter ni Vitrum. Ayon sa kanya, 2015 pa lang, pinag-tryouts ko na siya. Kaya yung taon ay 2016, 17, 18, 19. Basta alam nyo, 10 taon ko lang sinusulat tong putang inagto. Hoy, may bagong baby na si Arik, tas dadagdag ka pa. Pero sa bagay, ganyan talaga kapag iniwan ng ama. Nanay, tatay, panay, away, sila'y galing sa hood. Susanggol pa lang si Vit, literal ng Family Feud. Inaasar niya pa si J. Clown na kulang-kulang yung chromosome. Wow! Lakas bumaling. Ikaw kompleto chromosome pero di mo alam saan galing. Ouch! Kayo yung galit ramdam. Ano meaning ng DNA? Di niya alam. Kasi sino ka? Ina, magkasunod yun ha, putya. Ikaw kompleto yung chromosome pero di mo saan galing. Tapos yung DNA sakto di niya alam. Putya na yan. Sheesh! Tangina! Compared sa hood, susanggol pa lang si Vit, literal ng Family Feud. Inaasar niya pa si J. Clown na kulang-kulang yung chromosome. Wow! Lakas bumaling. Ikaw kompleto chromosome pero di mo alam saan galing. Ouch! Kayo yung galit ramdam. Ano meaning ng DNA? Di niya alam. Kasi sino ka? Tangina! Compared sa amin, no fans. Yung V, virgin, cause you're fucking no one. Walang views, walang value, at typical din niyang Vit. Alam niyo karime ng typical din niyang Vit? Insignificant piece of shit! Parang peki na Sheyi kasi ang cheap-cheap lang. Iba yung Sheyi na all-in sa trip-trip lang. Goods. Ganda ng reference na yun, yung dalawang kanta ni Sheyi, yung trip-trip lang, saka yung all-in. Ang laki ng diferensya, sobrang ang lakas ng all-in eh. Kumpara yun nga, trip-trip, yung trip-trip lang talagang tamang lang yun, pang jamming talaga. Goods din na track yun ni Idol Sheyi, pero iba yung all-in, sobrang solid talaga nun. So yun yung ganda ng comparison na ginawa ni GL dito. Tuloy natin. Dayan mentality, 90% nilaan, batang 90s ka lang, ako 100. Kaya nga Sasuke, Rukawa, Vegeta, tingin mo legendary, sa tunay na istorya sila'y secondary. Diba? Supporting role, second lead, sa legend at sa crown, so crucial ka pa rin cause every second counts. Diba? Second class the weak shit, sa finals pa ng buburat, saktong ikaw yung bit-bit at ako nagbubuhat. Parang propeta kong sumilip, ito'y aking penance. Kung ako yung second coming, ikaw yung coming second. Tandaan, iba yung kampyon na kampyon dahil sa 4 na panalo. Sa kampyon na naratibo'y aktibo na binago, gago. Most improved plus MVP. Yan ay pinilit lang din. In-improve mo lang sarili mo. Ako battle rap scene. Sheesh!
Well, ako bilang fan talagang aminado, masasabi ko talagang binago rin ni GL yung dynamics ng flip top. Sobrang, kasi kung kayo, naging, sinusubaybayan niyo yung flip top mula umpisa noon parang freestyle, more on freestyle sila, and then nagkaroon ng tsaka nauso yung mga rebuttals, then nagkaroon ng mga retens. Isa lang naman, ilan lang yung notable ko na talagang may kukumpara ko yung, the way ng pagsusulat ni GL is, um, kay Looney tsaka kay Balakid. And, sino pa ba? Sila yung mga old gods na pwede kong i-compare. Si Batas, actually si Batas. Si Batas kasi iba rin yung reference niya, pero halos ang nangyari kasi yung binabanggit ni GL na binago yung dynamics. Simula nung pumasok si GL, lahat medyo ano na rin pagdating sa reference, talagang pati yung level ng pagsusulat din ng ibang MC, ano yung mga nakakalaban niya, talagang nakita mong tinatapatan yung hangga't maaari tinatapatan yung sulat niya. Kasi para sa akin na masasabi ko, kasi siguro si GL talaga is yung modern day na Balakid, para sa akin. Kung ibabalikan natin yung mga past battles, yung kay Balakid, sobrang solid talaga, sobrang solid ni Balakid. Kaya hindi rin nakakapagtaka na siya yung kino-compare kay GL. And yun nga, ngayon yung sa era ngayon ng flip top, siya yung naging Balakid, so parang inaangkat niya ngayon yung lyricism ng liga. So yun, tuloy natin. Ulit natin. Sa kampyon na naratibo'y aktibo na binago, gago. Most improved plus MVP. Yan ay pinilit lang din. In-improve mo lang sarili mo. Ako battle rap scene. Kaya kong mag-selfie bars kasi may ambag sa FT. Habang selfie bars mo, literal na selfie. Kaya nakakatamad. Maging DP ng flip top, yan ang hangad. Ng legacy yan. Yung goal ang cheap, yung bigger picture maging profile pic. Kaya, di ka pasok sa top 10 o kahit 20 at yung corona empty at wala yung halaga pagkat ang gusto mo, kampyon lang talaga. Kaya sige, ikaw na umakyat at walang tututol. You gonna die on that hill at ito yung burol. Dediretso sa bangin. You gonna die on that hill at ito yung burol. Pucha, hill, burol. Ewan ko na lang. Tangina talaga. At walang kakabig. Ikaw na umakyat at walang tututol. You gonna die on that hill at ito yung burol. Dediretso sa bangin at walang kakabig. Hahayaan pa kita, di ako balakid. Kaya lagabak, sa bagsakan babagsak. O swabe rin yung skit at grabe rin yung hit. At ngayon nyo makikitang may gravity yung vit. Kaya condolence na Arik, di kayo yung dream team. Kala nyo V yung victory, yun pala yung victim. Adjust. So yun napansin ko no, from first round, yung halos lahat ng scheme na or setup na ni GL na umpisahan sa letter V, yung mga yun nga, may tawag nito, saan siya nagsimula, basta lahat ng letter V. So yun nga, reference sa pangalan ni Vito, nilagyan ng incorporate niya ng mga words, tapos ginawa niya ng explanation. So galing hanggang dulo ginawa niya yun mula first to third. So yan, to rub it in. Ikaw ay di hangarin pagkat yung finals mo quiz lang sa akin. Kasi battle rap to, redefine estilo, doon may kritisismo, at magbago man yung meta at yung eksena mismo, alam nyong di malalaos ang lyricismo. Tama! Legit yan, man. Of course, sa battle rap talagang, ako personally, mas fan ako ng mga lyricist talaga pagdating sa battle rap. Kasi, yung kung paano buuin yung mga pyesa niya, kung gaano sila ka-creative, sobrang solid talaga. Ilan lang yung mga
talagang idol ko na lyricist eh. Sobrang syempre kulang din kasi yung pagiging lyricist mo kung pag pinerform mo na siya, hindi na siya magiging ganun ka-effective. So dapat yun eh, nag-combine yan. So kaya may mga flop na linya kasi. So kahit na sobrang ganda, hindi lang na i-deliver ng maayos. Pero yun nga, pagdating sa lyricism talaga kailangan yun talaga yung pinaka isang inano ko doon, yung lyrics. Yung lyrics mismo, hindi lang basta yung words na ginagamit, pati yung message behind or message sa loob ng linya na yun, ganun. So, yun, parang yun yung pinaglaban ngayon dito ni GL, yung lyricism pa rin over yun nga sa estilo niya is talagang lyricism talaga, pure lyricism. Refine estilo, doon may kritisismo, at magbago man yung meta at yung eksena mismo, alam niyong di malalaos ang lyricismo. Tama! Kaya balakid ito na ang laro, pinalakas ang anyo, at panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo. Kaya din to na considered as parang a class versus Balakid 2. Yun yung sa Isa Buhay Finals way back. Hindi ko matandaan kung pag Isa Buhay Finals. So nag-champion si Aklas. Yun, unang Isa Buhay pala yan. Unang Isa Buhay na nag-champion si Aklas. Kalaban niya si Balakid. Sayang lang. So ito nagawan, parang ito naging part 2 nun, which is this time naman lyricism yun na naigno. So, yan, di pa tapos yung round ni GL, tuloy natin. Sa ngalan ni Gino at ni Kiko at ni Boss, sinususunod sa bracket pagkat di ba ko tapos. Ika'y kontento na sa laban, ako'y aangat pa rin. Matatapos yung pagsakan pero di yung paggasin. Timeless! So, yun. So, para sa akin, round 3, sobrang dikit. As in, pares malakas. Pero, again, sabi ko nga, pares silang magaling. Para sa akin, kahit sino sa kanila pwedeng manalo. Sobrang dikit lang ng laban na to. Ang score ng judges ay 5-4. Sobrang dikit. Kumbaga, pinaka-close. Ito yung isa sa mga solid na, actually, pinaka-solid din to na Isa Buhay Finals para sa akin. Kasi, the past Isa Buhay parang laging one-sided, more on one-sided eh. So, ito yung pinaka-solid na Isa Buhay Finals na talagang dikit. All 3 rounds. Pero para sa akin, ibibigay ko yung boto ko ng round 3 kay GL kasi mas malakas yung round 3 ni Vitrum pero sobrang lakas pa din nung round 3 ni GL. And yun nga, yung mga angles niya, like yung piniling characters ni Vitrum na puro secondary. Or second like Rukawa, Sasuke, Vegeta. So lagi lang daw silang pangalawa. So siya pa rin daw yung main character. So parang ganun. And yun, yung pagiging lyricist ni GL talagang pinakita niya dito sa laban na to. And sobrang solid. So para sa akin, bibigay ko yung round 3 ko kay GL. So yun, congrats sa ating bagong Isa Buhay champion na si GL. And hindi rin binanggit kung magkano yung grand prize dito, no? So, alam naman natin sa Boss Enigma, hindi naman yan masyadong sa mga issue like, 'di ba sa kabila, sa PSP, parang 1 million yung sa mga tiramayaman. So dito ang ginawa ni Boss Arik is hindi niya in-announce kung magkano yung grand prize, even yung sa 2x2. So, ayun, hanggang dito na lang guys. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa akin channel, alam mo na yan. Click mo na yung button bell and pasubscribe mo rin para at least maging ma-notify kayo kapag nagpo-post ako ng panibagong reaction videos. And isa lang to sa mga ipopost ko this month or this January. So, abangan nyo pa yung iba nating i-review. May mga naka-line up tayo and ipopost ko na din yan after ko ma-shoot. So, yun lang. Peace out, yo. Sheesh.